Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, at welcome po sa isa na namang araw ng makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Kasama pa rin po ang ating pambansang kagawad, Kags Butch Serrano. Maraming salamat, SK Mai. Isang karangalan ang makasama kayo, 42,054 barangay sa buong Pilipinas upang pag-usapan natin ang mga kinakailangang mga topic para mapag-ayos natin ang serbisyong barangay. Kasama pa rin natin ang pinagpipitagan namin punong barangay, Kapitan Dondon Francisco. Maraming salamat, Kuya. Thank you, Kuya. Kuya Kags Butch. At nandito po kami, ang inyong SBT family, ang sa barangay tayo, para magsabi sa inyo na ang mahalaga po ay yung performance. Dito lang po yan. Sa barangay tayo. Mga kabarangay, ngayong araw po na ito, meron po tayong makakasama na isa pong napakagaling na public servant. Pero bago po ang lahat, please do watch us at GSAT Channel 1, Destiny, Sky, and other cable satellite channels at 7 p.m. every Sunday. Or you can also subscribe mga kabarangay sa ating pong YouTube channel sa Barangay Tayo. Maraming salamat po sa inyo pong suporta at pagsubaybay. Ngayon po, without further ado, Kags Butch and Cap, i-introduce ko na po ang ating very special guest. Our special guest for today finished her Bachelor of Science in Food Technology at UST and finished another degree, Executive BA in Political Science, major in Public Governance at the University of Makati. She was first elected in 2016 and currently serves as Secretary General of the Philippine Councilors League Laguna Chapter. Presently, she is the Minority Leader of the Laguna San Pedro City Council, where she passed both ordinances na tatalakayin po natin ngayong araw. Mga kabarangay, we are proud to introduce our special guest this episode, an award-winning public servant, City Councilor Bernadette Olivares. Welcome po, Hello po, ma'am, magandang sa araw barangay po. tayo. Maraming salamat po sa opportunity and sa invitation. Magandang araw po sa inyong lahat. Good afternoon. Kamusta naman po ang biyahe ninyo from San Pedro, Laguna dito po sa Makati studio natin? Okay naman po, maluwag po ang traffic. Nakarating naman po kami ng mabilis dito kanina. Ay, mabuti naman po. Yes, at nakakatuwa po dahil sa may bisita tayo na napakagaling, isang kababaihan, magaling na konsehala ng San Pedro, Laguna. So, take it away. Pero bago lahat, no, this is, alam mo Kap, tsaka SK, this is one of the few times na ako na-intimidate dahil, alam mo, pag imbitado yung mga konsehal, mga congressman ng mga bisita natin, you know, sila yung mga boss natin eh. Sila yung mga tinitignan lagi natin sa taas. And I'm sure marami dyan mga kagawad, tsaka mga kapitan na nangangarap din na sana mga tayo sa politika, wala akong masama doon, di ba? Wala akong masama mangarap. At tayo maging konsehal din, maging vice, maging mayor. Kaya ang kagandahan na rin, itong bisita natin ay yun nga sinasabi ni Kapitan Dondon, ni Kuya Dondon, na talagang performance speaks talaga. Mamaya pag-uusapan natin yung talagang napaka-importanting ordinansa niya na pwede nating pagkopyahan at pagpulutan ng ehemplo. Ayun nga po, Kags Butch, dagdag ko lang po, gaya nga po ng sinabi ninyo, paminsan nakaka-intimidate po no, may mga magagaling po tayo nakakasama dito sa show, pero at the same time, napakadami po nating natututunan from them. Kaya naman po, ngayon po, umpisahan na po natin, siguro po, konsehala, unang-una na po, pwede nyo po ba kaming kwentuhan kung paano po kayo nagsimula sa pagiging public servant po? Opo. So again po, isang magandang araw po sa inyong lahat. Yung journey ko po sa public service ay nagsimula ng late bloomer yung tawag po, kumbaga. Kasi never po akong nag-handle ng any position in the government. I was never an SK official, hindi din po ako naging official ng barangay.
Pero yung family ko po ay may experience pagdating po sa public service because of my lolo and my dad. Bago po ako naging isang public servant noong 2016, nagtatrabaho po ako sa corporate, sa isang BPO, and yung last po na trabaho ko was a senior account manager sa Google Philippines. So kung yung daddy ko po yung tatanungin, ayaw niya po talaga na pumasok ako sa makulay na mundo ng politika. Kasi para po sa kanya, mas gusto niya na mag-focus na lang ako doon sa business namin. Nung bata ako, sa pag-aaral ko na lang. So nung nagtumakbo po ako nung 2016, yun po yung first time. Ang gusto ko lang po talaga noon ay maging kapitan ng aming barangay. Pero sabi nga ng tatay ko, bakit ka magkakapitan kung pwede ka namang magkonsehal, mas malawak yung pwede mong matulungan at mapagsilbihan. So sabi ko lang sa tatay ko, kaya ba natin? Sabi niya, oo naman, kaya natin yan. So yun po yung unang pagpasok ko, and I entered politics nang wala po akong masyadong knowledge about public service, about being a legislator. Wala naman po, sa tingin ko, walang kahit sino sa atin yung pag pumasok ka sa isang trabaho, alam mo na agad kung ano yung gagawin mo. Kaya ang ginawa ko po talaga noon, ang course ko pa na tinapos, food technology. Di po ba, napakalayo po sa public service. Nag-aral po ulit ako, I took a second degree, at nag-enroll po ako sa mga fellowship programs. Usually free po yun para mas mapaganda ko po at mas maayos ko po yung trabaho ko bilang isang public servant. Kasi alam ko na wala akong masyadong skills and knowledge pa. So, kailangan ko pong gawa ng paraan para matutunan ko at maaral kung paano maging isang maayos na public servant at legislator. Yun. Tama-tama. At Consi, mga 3 episodes ago o 4, basta ho, at least alam po ito ng mga nanonood sa atin na yan po yung isa sa naging topic namin. Yung kailangan, hindi tayo pwedeng bastante lamang sa kung ano man yung pag lumaban tayo, kung ano man yung tinapos natin o yung achievements natin. Kailangan may further studies. Kasi iba na ho yung pangangailangan ng panahon pagdating sa serbisyo publiko. So, to nakakatuwa po at kayo'y at least example sa mga barangays na nanunungkulan ngayon na kailangan talaga mag-aral o mag-i-enhance kung ano yung knowledge na meron ngayon. Ayan nga At saka yung, hindi naman ako nagtataka rin, sapagkat mga family ng Olivares, mga galing yan. Kanina ko lang nalaman, na si Konsehala Bernadette Olivares po, kamag-anak ng aming mayor sa Parañaque, at they belong to a big political family nga. At alam mo, kahit na sabihin natin na you started out in the private sector, pero yung burning desire sometimes nasa dugo natin na magsilbi talaga. And we always end up na kung saan ang hilig talaga natin at kung anong kinalakihan natin, we always end up doon po para sa atin. And we are very, very lucky to have you with us. At maraming salamat. San Pedro is very fortunate to have you as a councilor. Thank you po. Salamat. At dagdag ko lang din po sa mga sinabi po ninyo, Kags, Butch at Kap. Napakagandang halimbawa po ni Consi din po sa ating po mga ibang public servants din po na nanonood po sa atin. Dahil nga po, dito po natin nakikita na kung gusto po talaga ninyo, magagawan po ninyo ng paraan to proactively pursue more information, more knowledge, kahit nga po hindi po advanced studies because I also believe po kasi konsehala na kahit nga po matagal na po kayo sa trabaho po ninyo, you are always learning something new and you are always open to more information para mas mapagbuti po ninyo yung pagseserbisyo po ninyo. Yes, I agree po. Parang wala po kasi siyang pinagkaiba sa ibang trabaho. Yung doktor nga, matagal ka ng doktor pero continuous yung learning. So as a leader, dapat innate din po sa atin na hindi mo ikakahiya na meron ka pang, alam mo na hindi mo pa rin talaga lubusang nalalaman or kailangan mong i-improve sa sarili mo. So, dapat may ganong klase ng humility, lalo na sa atin na public servants. Kasi pinagkatiwalaan tayo ng tao. Nako, tamang-tama yan, Consi, 100% na yung sinabi mo, we agree. Na tama po yan.
Sige, SK Mai, take it away. Opo, kwentuhan niyo naman din po kami, Consi, kung kamusta naman po kayo sa San Pedro, Laguna, ano po ba ang mga nangyayari po ngayon sa bayan po ninyo? Okay naman po kami sa San Pedro. Mapalad po ako kasi yung aming city mayor, despite po doon sa hindi kami naging magkasama sa election from 2016 to 2022 when we started yung term namin ngayong 2022, never kong naramdaman na ako ay hindi po naging kasama sa partido. Lahat po ng suporta ay naibibigay naman po at pati po yung sa mga kasamahan ko po sa legislation, yung amin pong sangguniang panlungsod. So maganda po, maayos po kami sa city government po namin at okay naman po, marami kaming fino-focus na mga mahalagang bagay, mga activities and projects para po sa mga taga San Pedro. Ayan po. And while we are on this topic nga po, Konsehala, sa tingin po ba ninyo, gaano po ba kahalaga yung partnership po ng local government units po with the barangay pagdating po sa pagpasa ng mga ordinansa o pag-check po ng mga pangangailangan po ng mga nasasakupan po ninyo? Ay important yung partnership with the barangay. Kasi sa lawak ng bayan, hindi naman lahat yan makikita ng nasa local government unit or nasa sangguniang panlungsod or ni mayor. Yung feedback talaga manggagaling siya dun sa barangay. Kasi dito mas unang lumalapit yung mga tao eh. Pagdating sa implementations and sa execution, lalo na doon sa mga naipasang ordinansa, mahirap kung ang kikilos lang yung nasa city government. So, dapat katrabaho mo dito yung barangay, dapat naiintindihan din ng barangay kung ano yung roles nila in terms of the execution and in terms doon sa pagpapatupad ng batas. If hindi magiging maganda yung relationship ng local government unit sa barangay or kami na mga public servants sa city government sa barangay, hindi magiging flawless yung pag-execute natin ng lahat ng mga gusto nating gawin para sa tao. Isa sa mga pangarap namin, sayang, kung mapapansin nyo pala, wala si Kagawad Marie Formentera. Very busy po siya, no? Kasi isa po siya sa mga coordinators ng mga tumatangong pa ng COC. Hindi siya. sorry Kagas Marie na nasabi ko. Pero isa sa mga pangarap po namin, Konsehala, bilang isang kagawad na pinopost po namin sa city, ang magkaroon po ng isang opisina sa city na repository ng mga ordinansa at saka ordinansa na file na kahit na hindi pumasa na andun po, at syempre yung mga pumasa, at pati na rin po repository ng mga proposed ordinances, barangay ordinances ng mga karatig ng mga barangay na kinasasakupan ninyo. Kasi para sa amin, especially yung mga bagong mga kagawad na meron na bang mga ordinansa local na ganito, hindi minsan din namin alam kung ano yon. And siguro, Konsehala, if we were to suggest anything na pwedeng magkaroon sana at maybe through your effort, magkaroon ng maliit na opisina na repository ng mga ganong klase mga ordinansa para maging research area ng mga konsehal at ng mga hagawad. That way, pag sila doon, natututo ang mga hagawad sa konsehal, nagiging mag-partner sila lalo at tumitibay ang kanilang samahan. Opo, magandang idea po yan. Magandang idea po. Kasi kahit naman kami sa Sangguniang Panlungsod, yung ibang mga ordinansa na naipapasa namin, nire-research lang din po namin yan eh. Agree po ako doon sa dapat merong isang opisina na kung saan po pwedeng lumapit ang mga barangay captains or barangay kagawad para makapag-benchmark doon sa mga gusto nilang ipasa na legislation po sa kanilang mga barangay. Public document naman po siya. Siguro yung pwede pang maidagdag po natin doon, yung pagiging available na po din nung mga batas na ito kahit sa online. Ayun po, sa digitalization. Dahil nasa digital world na rin naman na po tayo. So apart from the physical support na pwedeng i-provide po ng LGU, nakakuha ko ng idea. Parang ang ganda po. Yes, saka may dagdag ko na rin, kakapalang ko ng mukha ko kasi
na yung opisina na yun, kaya halimbawa, digital Yes. portal, magkakilala ng mga kapitan, mga kagawad, tsaka mga konsehal. At magkaroon ng continuing schooling about legislation para, hindi tayo binayo ng binayo kasi binayo, konting oras lang yan eh. Agree po. Continuous na monthly, ganito, ganyan nangyayari sa city, council, at ito naman nangyayari sa barangay. Opo. Napakaganda po nung suggestion ninyo. Parang mas ako po yung may nakuha. Kasi po, ngayon po kasi ang nangyayari kapag nagpaparatify po ng ordinansa ang mga barangay, may record po ang sangguniang secretariat, pero para makakuha ka, kailangan mag-request ka physically para makuha mo yung copy. Yes. Pero kung readily available at meron pang additional support para po sa training and to further improve po yung skills as leaders in the barangay, napakagandang idea po nun. Isa po yun sa mga pag-aaralan ko. Wow, thank you. At saka yung implementation kasi minsan, tiyatanong namin, meron ba tayong, kunyari lang, wala kasi mong maisip sa ngayon, meron ba tayong ordinansa dun sa yung karaoke na dapat tumigil ng alas 10? Wala kami mga kopya. Ang hirap naman magsaway. Yes. Pag ini-implement na, yun pala, may local ordinance pala yun, galing sa city. Pero mahirap magsaway pag hiningian ka ng ordinansa. So, yun nga ba, yung mga for implementation na andun na natin. Anyway. Siguro may na-experience ka kumakanta doon sa... Dami. Lagi po yan. Hindi, isa na ako narireklamo eh. Okay. Oo, marami talaga nagre-reklamo. Anyways, tama po si Kags Butch at kasi maganda po, readily available ang mga city ordinances dahil yun po ang aming pamantayan doon sa aming pag-i-implement. At least madali naming masabi, tingnan nyo rito. Yes. Eto, may bawal ditong ginagawa kayo. Ganito. Oh, kami nagpapaalala lang, baka mamaya biglang pumunta rito ang city government, manghuli. Opo. Tama po. Ayan po, ganito pong mga klaseng discourse yung talaga pong nakakatuwa. Nagkakaroon po tayo ng perspective po na from dito po sa amin sa barangay tayo and also sa inyo po konsehala, nagkakaroon po tayo ng gantong mga idea sa kung ano po yung mga suggestions, recommendations na pwede po nating i-implement sa ating po mga nasasakupan. Pero bilang pang huling tanong ko na lamang po for our segment po ngayon, mga kabarangay, we are being introduced po to more and more outstanding women in public service. And napakapalad po natin ngayong araw, nakasama po natin ang isa po sa kanila na si Konsehala Bernadette. Konsi, sa tingin po ba ninyo, there is that additional perspective po, being a woman in politics. And nakakatulong po ba yun sa kung paano po kayo bumubuo ng mga ordinansa po ninyo, mga advocacy po ninyo sa inyo pong trabaho bilang isang konsehal? Para sa akin, yes. May malaki yung help na isa kang babae na political leader. Kasi pantay naman pagdating sa ideals ang babaeng leader compare doon sa mga ibang gender pa ng leaders. Lahat naman tayo, isa lang naman yung goals natin dyan. Pero yung difference siguro natin, innate kasi tayong mga babae doon sa pagiging compassion, doon sa patience natin, and then yung willingness natin to learn, na feeling ko meron tayong mga certain characteristics na nagagamit natin to our advantage kapag sinasabuhay natin yung trabaho natin as leaders. So, at saka nakaka-relate din kasi yung normal na mamamayan sa atin. Diba? Bawa nanay, isang ina. So, naiintindihan mo yung perspective din ng isang nanay. Kung babae ka, naiintindihan mo yung perspective kapag nakaka-experience yung kapwa mo babae ng discrimination. So, yung mga ganitong klase ng perspektibo. Pero regardless kasi of the gender, wala sa gender yung pagiging isang leader. Nasa values mo yan at saka nasa advocacies mo and priorities mo yan. So, yun, para sa akin, yun yung perspective ko about it. Maraming. Meron kang idadagdag, Kapitan? Well, wala na, okay na ako doon sa kasi babae pinag-uusapan. Pagdating sa babae, tahimik po. Kasi ako pag babae pinag-uusapan, na ano rin ako eh.
Thank you po. Pero napaka-inspiring nga po ng lahat po ng shinare po sa atin ngayon po ni Konsehala. Pero bago po tayo magtapos sa ating segment na to, mga kabarangay, nais lang po natin magpaabot ng atin pong mga pagbati. Pero bago po yan, Kags, naalala ko lang po, meron po tayong kaunting pahapyaw lang po ng updates tungkol po sa ating Ay, yes, kasi another 24 hours na hindi na naman tayo pinapatulog ng mga tanong na magkakaroon ba ng BSKE, ano na nangyari sa 6-year term. Ito na po, sabihin ko sa inyo, natapos na po ang usapan sa Senado. Wala na ho tayong balita sa Senado at sa Kongreso. So, ibig sabihin na binbin sa second reading, hindi man lang nakapag-sponsorship speech yung mga authors, mga nagsusulong yan. So, nabinbin po doon. And from that, hindi na ho ako makakapagsalita kasi hindi ko ho alam kung ano ho nangyari. Ngayon, may mga nagsasabi na babalikan daw sa December, and then kasi continuing body po ang Senado at Kongreso. Opo, nandiyan na po tayo, babalikan. Pero iba na ang politika by that time. Mainit na nga ngayon eh. In fact, yung author nga yung sponsor nga ng 6-year term na yan eh. From what I heard yesterday, hindi na siya nasa administration candidate. So, paano ngayon yan? So, if you are not an administration candidate, anong stand mo ngayon pagbalik mo sa December? So, susuportahan ka pa ba ng kapwa mo senador sa iyong sinusulong when you were with them? At mainit na sa December ang kwentuhan dyan. So, hindi natin nalalaman kasi nga masyado na nga mapolitika. Pero of course, para dun sa mga nagsusulong ng 6-year term, good luck. Ako po yung masaya para sa inyo kung matutuloy. Doon naman sa hindi at sinasabing dapat 3 years at sana hindi matuloy yung 6 years. Good luck din po. Basta dito sa barangay tayo, both sides, ini-explain namin para magkaintindihan at lumawak at tumaas ang antas ng ating usapan. Yan po. Yan po. Maraming salamat, Kags Butch, sa update po na yan. At mga barangay, as we receive new updates, patuloy lamang po kami magbibigay po ng karagdagang impormasyon para po sa inyong lahat. Ngayon naman po, bilang pagbati po, lais lang po namin mag-shoutout kay Lupon Ed Alvero ng San Vicente, Tarlac City at kina Kapitan Mark Joseph, Otep Turla and Council. Hello rin po kay Kagawad Reynaldo Bilacaba Jr. ng Barangay Gordon Heights, Olongapo City, Kagawad Rodelio Macapagal at Kagawad Arnold Serrano ng Barangay 221, Zone 21, District 2, Manila. Kamag-anak niyo po ba sila? Yes, kasi nakita ko gwapo eh. Pero ayun po, hello din po kay Kagawad Jovel Pangan and Kapitan Isaias Baculio and Council ng Barangay Kalumihan, Kitaw-Taw, Bukidnon. Kay Kagawad Edwin Cuy ng Barangay Tambangan, Palapag, Northern Samar. Hello rin po kay Kagawad Sally Roda at Sangguniang Barangay ng Barangay San Vicente sa pangunguna po ni Kapitan Joyal Esguera, Roberto Salas, Rosalie Roda, Rizal Di Carabido, Joseph Carino, Manuel Toldanes, Neptali Paclibar, Clemencia Paje, at hello rin po kay Kagawad Marcon Bayan Leon ng Barangay Belanced, tama po ba? Dupax del Norte ng Nueva Vizcaya. At panghuli po, hello rin po kay Jeffrey Ramirez Moti ng Barangay Poblacion 3B and Council at kay J. Ranel Marquez, Advisor and Organizer po of Great Owl Chapter at sa Pilipinas One Guardians Incorporated. Hello po kay Kagawad Tales Bednay Espanilla and Kapitan Ignacio M. Ramirez and Council ng Barangay Dalupirit, San Antonio, Northern Samar, Kagawad Mario Rivera ng Barangay Homestead 1, Talavera, Nueva Ecija, at sa mga palaging nagko-comment sa aming FB page at YouTube channel. Talagang pinasasaya ninyo kami at marami rin po kami natutunan sa inyo. Salamat po sa palagiang comments, Mr. Jojo Garcia, Rogelio Gaspar, Cap Roger Una, Tolitz Magsuay, Bert Maranyo Baide, Riden Arias, Aldrin Cruz, Edwin Miraflor, Bonnie, Absar Wahab, John Bonifacio, Rod Sard, Belchor Rumbines, Sek Harry Baroga, kamusta kayo? Mark Anthony Sanico, always present po yan. At Cecilia Villaflor Vido, salamat po sa inyo. At Cap, kung may nais kayong batiin. Yeah, shout out kay Kapitan Dan Carl de Guzman at ang kanyang buong barangay council ng Barangay Burol. Dahil sa Mandaluyong City to, nagkausap po kami kanina at nanonood po ang kanilang barangay council. Wow, maraming salamat sa inyo.
At konsehala, may nais kayong batiin, of course. Hi po sa mga taga San Pedro, sa mami ko, sa daddy ko, sa mga anak ko. Hello. Pero gusto ko din pong batiin pala si Kagawad Joe Amoranto of Barangay de la Paz ng Binyanang happy birthday. And si Kagawad Eds Carlos ng Barangay Rosario ng San Pedro, happy birthday po sa inyong dalawa. Okay, tsaka sa inyo pong Mayor Art Ay, Mercado yes, opo. and Council. Kay Mayor Art Mercado, sa aming Vice Mayor, kay Vice Mayor Ina Olivares, at sa mga kasamahan ko po sa Sangguniang Panlungsod. Hello po sa inyong lahat. And thank you kasi grabe yung suporta po ninyo sa lahat ng mga ipinapasa po natin sa konseho. Ayan po, maraming salamat po, Konsehala. Mga kabarangay, wag po kayong aalis dahil po sa ating pong second segment. Tuloy-tuloy lang po ang ating usapan. Kasama po si Konsehala Bernadette Olivares. Sorry po, nakat yung ano ko doon. Pero ayun po, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay